Kumusta? Mabuti! For today's video. Dumating ng araw na yan na magre-renovate ang mga kailangan baguhin dito sa bahay. Pero bago yan, ilalabas nga muna kami para mag-grocery. Tawag-tawag ko na nga si Nilush at lalabas na nga kami. Yun pala nandyan sa kwarto ni Lola at yun pala ay naglagay ng kanyang pustiso. Kinuha ko na nga din yan duplicate ng susi ni Lola dyan sa kanyang kwarto at nagagawan pa nga kami ni Nilush at ayaw niyang ibigay sa akin at kanya daw yun. Hindi alam ni Nili na doon ko yun nilagay at kinuha ko na nga dahil yun ay susi sa may front door at minsan nga ay gusto ni Nili buksan ang pinto kahit madaling araw. At nag-aalala nga din ako dahil baka bigla niya makita yung susi at makalabas ng bahay nang hindi ko alam. Nung bago pa nga lamang ako sa kanila ay nakwento sa akin ni Lola at nung kapatid ni Nili na panganay na nakaalis daw si Nili ng madaling araw nang hindi nila alam. At nung hindi nila makita ay tumawag na siguro ng pulis dahil kwento nung kapatid ni Nili na panganay na nakita daw si Nili ng mga pulis na naglalakad papunta sa may Tel Aviv. At ay nga't pagdating namin dyan sa may tindahan ay gusto niya daw ng ice cream at ang 3 peraso niyan ay nasa mahigit 260 pesos. At ay nga't anong pagkakalalaki ng mga kalabasa dito sa Israel at akala mo ay karwahe ni Cinderella. Siguro ay masarap yun kung gagawin na pumpkin soup yung ibiblender pero kapag mga simpleng luto lamang katulad ng igigisa ay walang kasarap-sarap at ang lasa ko ay maya pa. At ay nga't Nilush siya naghahanap ng sabon at wala siyang makita nung kanyang gusto kaya ang sabi ko ay liquid soap na lang para magamit niya sa panliligo. At ay ngatalingat ka lamang ako saglit at kumuha ako ng biskwit ay pagbalik ko ay may bit-bit na napkin at wipe si Nilush. At natawa nga ako at ang sabi ko ay sa edad niya na 66 ay may monthly period pa ba siya ay may panapkin-napkin pa na nalalaman. Kaya ay binalikot ang sabi ko ay sayang lamang at wala naman siyang paggagamitan at yung wipes na lamang ang kanyang kuhanin. At pati nga yung pink na apron at yung plastic clips ay gusto din bilhin. Okay nga lamang sanang bilhin kung mapapakinabangan niya ang kaso hindi naman at hindi nga lahat ng kanyang gusto ay pwedeng bilhin lalo na kung hindi naman magagamit. Araw-araw nga kami lumalabas at araw-araw din ay gusto niya na may bibilhin siya at lagi kong sinasabi sa kanya na kaya kami lumalabas ay para makapaglakad-lakad at hindi kailangan na laging may bibilhin. Hindi nga pwedeng laging sundin ang kanyang gusto dahil masasanay siya at madalas nga ay nagkakasumpong kapag wala siyang nabibili. Bago nga kami umuwi, dumaan muna kami dyan sa tindahan ng mga gulay at prutas at bumili ako niyan suha at nang makita ko nga yung aparsek o peach ay naalala ko si Lola dahil paborito niya yan. Kapag binibili ko nga niya si Lola, isa-isa ko pa yung pinipisel dahil gusto ni Lola ay malambot. Pauwi na nga kami niyan at nang nasa bahay na nga kami ay tawag-tawag ko si Nilush at hindi nga sumasagot at kapag hindi yan sumagot ay nandun yan sa may labahan. Lagi ko nga sinasabi na wag siyang pumunta dyan at baka siya'y mahulog sa may bintana at may bit-bit pa na panungkit. Mahilig kasi siya magkanlong ng mga sinampay at ang isa pa ay binabat-bat niya din ng mga ipit, yung mga damit na nakasampay. At ay nag-iiyak dahil tumawag si Rapi at pupunta daw dito sa bahay at kasama si Manong na magre-renovate. Uunahin nga na gawin yung CR ni Lola at pupunta nga dito sa bahay para sukatan muna. Si Rapi gam opus tropo shelak nakon. Masuk karalak, si Rapi beser ilan lakakatamishtara. Gam ani. Nagagalit nga siya dahil niyo ipagalawang kahit ano dito sa bahay at sabi ko nga sa kanya dahil guardian niya si Rapi at yung kanyang kapatid ay kapag may nangyari sa kanya ay kukuhanin ng mga ito ng mga pulis at ganun din ako. Aalisin kasi yung bathtub at gagawa ng shower room para hindi delikado kapag pinapaliguan ko siya. Kahit nga ano paliwanag ko hindi niya matanggap ang gagawin na renovation dito sa bahay kahit para sa ikabubuti niya at nangangatwiran pa nga. Ay nga dumating na sila at kilala na din naman namin si Manong at siya din ang gumagawa dito sa bahay kapag may mga kailangan na ayusin. Mabait din yan at may pagkamarites din at kapag pumupunta nga siya dito sa bahay ay nagkakakwentuhan din kami. Tahimik ka lamang si Nili nung dumating sila pero sa kalooban niya ay galit siya at bago nga sila umalis ay nagsisigaw si Nili at galit na galit kay Manong at wag daw pakialaman yung CR ni Lola. Si Rapi nga ang abala at namamahala ng mga kailangan gawin dito sa bahay at bago nga umalis ay sinabi niya din sa akin na ako na daw ang bahala na magpaliwanag kay Nili. Dahil kapag sila nga nagsasabi mas lalong nagagalit si Nili at hindi nga nila kaya ang sumpong ni Nili. At ayun nga, nandiyan na naman sa may labahan at tinitiklop na yung mga damit na nakasampay. At dahil mga tuyo na naman ay kinuha ko na nga lahat at ayun nga tuwang-tuwa dahil paborito niya yung nagawain ang magtiklop. At ayun nga biyabit na ang kanyang mga damit at gusto niya nga din ay siya ang magdadala. Hinayaan ko na nga para malibang siya at mawala muna sa isip niya yung gagawin na renovation dahil kapag naaalala niya ay nagagalit siya. Flight mo, flight. Flight sa Bangladesh, parpar. Ba ibrit? Parpar. Ba ibrit? Ba anglit? Flight. Butterfly. Butterfly. Kaya naman ka-flight, butterfly. Ba in Filipino? Parpar, muki, paru. Kalakabot! At ay nga sayang-saya na si Nilush dahil nakapagtiklop na siya ng kanyang mga damit at gusto niya nga din ay siya ang magpapata sa may lagayan. Hindi ko pa nga naaayos dyan yung kanilang damitan ni Lola at ng mga panahon na yan nga hindi ko pa rin na itatapon yung mga damit ni Lola na nandyan. Hindi nga ni Nili mailagay ang kanyang mga damit kaya tinulungan ko na maglagay.
At yan nga tang mailagay ko ay tuwang-tuwa at sabi niya sa akin ay salamat daw at tinulungan ko siya. Ganon nga si Nili kapag walang sumpong, mahilig siyang yumakap at mahilig din siya na magpasalamat. Bigla nga may kumatok at akala ko nga ay si Rapi at pagbukas ko nga ayun pala yung aming kapitbahay na si Aling Esther. Isa nga si Aling Esther sa kinagagalitan ni Nili at lagi niya nga sinasabi na nakita niya daw si Aling Esther na sinaktan daw ako kahit hindi naman totoo. At dala nga lamang yun ang sakit ni Nili kaya nagagalit siya sa ibang tao katulad ng kay Ima Dora. מה שלומך? Nili, tagiti lang, shalom. שלום. את צריכה משהו? תגידי לי, אני רוצה... היא רוצה עוגה, אני אביא לי עוגה. Nagpunta nga siya dito sa bahay para kamustahin kami at sabi niya nga din na kapag may kailangan daw kami ay sabihin lamang daw sa kanya at inaalok nga din si Nili kung gusto daw ng cake. Na mga oras na yan nga ay kalmado lamang si Nili at nagshalom din naman siya kay Aling Esther. Wala na nga si Lola kaya wala na din pagmamaritesan si Aling Esther sa mga nangyayari dito sa aming building. Bumalik ka ulit si Rapi dahil nagpabili ako ng Economica o yung bleach na gagamitin ko para panlinis ng CR. At kahit nga hindi ako nagpapabili ng gloves ay ibinili niya din ako at sabi niya sa akin ay kailangan daw ay nakasalamin kapag maglilinis ako at baka daw matalsikan ang aking mata. Napakabait nga din sa akin ni Rapi kaya sana'y humaba pa ang kanyang buhay para kay Nili kaya wag muna kayong mag-apply na caregiver niya. Ay siya, hanggang dito lamang ating kwento for today's video at maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po tayong lahat palagi. And please follow and share Aqua Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.